Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut, pero bago po tayo magsimula, nais ko po kayong i-invite na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At sana po ay dumami pa ang mga comments at mga mag-share po ng ating pinaghihirapang programa. At reminder po i-report po natin yung mga channels na nagnanakaw ng ating mga audio, no? At nagpapanggap na si Papa Dudut ang kanilang mga channel. Anyway, sa ating episode ngayong araw. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin mo na lamang ako sa palayaw kong Enzo. Nakatira ako dito sa Quezon City, kung saan gabi-gabi ay nakagawian ko ng makinig sa inyong channel. Share ko lang po sa inyo ang aking simpleng buhay. Papa Dudut, hindi ko nakagisnan ang aking ina. Inabandonan niya ako noong sanggol pa lamang ako doon sa simbahan. Buti na lamang at nalaman ng aking ama ang ginawa ng aking ina. Kaya agad siyang pumunta sa simbahan at nakuha din niya ako. Hindi niya ako ampon kundi siya talagang biological father ko. Hindi kasal sina mama at papa at parang aksidente lamang ang pagkakabuntis noon kay mama. Kaya hindi niya ako matanggap. Anyway, naging maayos naman ang buhay ko sa pangangalaga ng aking single dad na si Papa Dan. Papa Dudut, kung titignan mo kami sa malayo ay iisipin mo talagang magtropa lamang kami ni Papa Dan. Hindi siya ang tipo ng tatay na laging nakapamewang o nakakunot ang noo kapag kakausapin ako. Sa totoo lamang po ay siyang tipo ng tao na masarap kasama sa kahit na anong trip. Wala kaming boundary na masyadong formal. Kung anong suot ko ay madalas ay sando at shorts lang, ganon din siya. Minsan nga ay nagkakapalit pa kami ng t-shirt kapag hindi na namin alam kung kanino galing sa sampayan. At dahil nga sa mag-isa lamang akong tinaguyod ni Papa, lumaki ako na siya lamang ang nakikita kong nagluluto, naglalaba at nag-aasikaso sa akin. Pero kahit kailan ay hindi ko naramdaman na may kulang. Si Papa kasi punong-puno ng energy. Kapag day off niya, imbes na matulog lang yan ay yayayain niya ako na maglinis ng bahay. Habang may malakas na music o kaya naman ay mag-aayos kami ng kung ano-anong sirang gamit. Kahit na hindi naman talaga kami expert sa pagkukumpuni. Basta magkasama kami ay solve na. Isa sa mga bagay na ipinagmamalaki ko sa amin, hindi kami mahilig sa alak. Sa barangay namin normal na yung makakita ng mga tatay na nagiinuman sa kanto tuwing hapon, pero kami ni Papa, iba ang bisyo. Soft drink lang ay sapat na. Masaya na kami sa isang malamig na 1.5 o kaya ay yung nasa plastic bottle na binili sa tindahan ni Aling Nena. Kapag mainit ang panahon ay uupo lamang kami sa tapat ng electric fan, kukuha ng baso na punong-puno ng yelo at doon na magsisimula ang mahabang kwentuhan. Hindi rin maiiwasan na magkaroon kami ng tampuhan.
Siyempre, tao lang naman at minsan ay naiirita ako kapag masyado siyang makulit o kaya naman ay nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan sa mga gawaing bahay. Kapag ganoon, magkukulong lamang ako sa kwarto o kaya ay hindi ko siya papansinin ng ilang oras. Pero alam mo, Papa Dudut, hindi talaga namin kayang magtiis ng matagal. Ang diskarte ko ay lalabas ako ng bahay ng walang paalam, didiretso sa tindahan at bibili ng paborito niyang soft drink. Pagbalik ko ay hindi ko kailangang mag-sorry ng madrama. Ilalapag ko lang ang malamig na bote sa harapan niya habang nanonood siya ng TV. Titingnan niya ako at ngingiti ng tipid tapos ay sasabihin, "O, baso ko." Ayun na yun, bati na kami at wala nang marami pang salita. Sobrang simple ng buhay namin noon, Papa Dudut. Basta may malamig na inumin sa mesa at magkatabi kaming nagkwekwentuhan tungkol sa kahit na anong bagay. Mula sa mga pangarap ko hanggang sa mga nakakatawang karanasan niya noong bata pa siya, pakiramdam ko ay wala na akong mahihiling pa. Si Papa Dan, yung naging sandigan ko sa lahat at sa bawat lagok namin ng soft drink, ramdam ko yung saya na magkasama kami. Sino bang mag-aakala na yung ganong kasimpleng bonding ay magiging napakahalaga pala pagdating ng panahon? Pero sabi nila, ang buhay daw ay parang gulong. Ngunit sa kaso namin ni Papa ay parang isang mabilis na tren na biglang nagpreno at tumirik sa gitna ng riles. 19 years old lamang ako noon at imbis na puro barkada, pag-aaral at galang, iniisip ko ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sa isang iglap lamang na hindi ko makakalimutan. Isang hapon habang nasa loob ako ng kwarto, nakarinig ako ng malakas na kalabog sa sala. Noong una akala ko ay may nahulog lamang na gamit o baka napatid lamang si Papa. Tumawa pa nga ako ng bahagya. "Pa, dahan-dahan naman. Ano namang nabasag mo?" Pero walang sumasagot. Ang tahimik. Doon na ako kinabahan. Paglabas ko ay nakita ko si Papa na nakahiga sa sahig, nakangiwi ang mukha niya at pilit na itinataas ang kanang kamay niya. Pero hindi niya magawa. "Pa, ano nangyari sa'yo? Pa, sumagot ka," sabi ko habang nanginginig ang buong katawan ko. Sinubukan niyang magsalita pero puro ungo lamang ang lumalabas sa bibig niya. Doon ko na-realize na stroke ang tatay ko. Na-stroke si Papa Dan at sa ospital ay parang gumuho ang lahat. Ang sabi ng doktor ay bedridden na raw si Papa at hindi ko alam kung paano tatanggapin yon. Yung tatay ko na laging malakas, yung tropa ko na laging kasabay kong umiinom ng soft drink, ngayon ay hindi na makabangon. Dahil wala namang ibang mag-aalaga sa kanya ay nag-decide akong tumigil sa pag-aaral. Masakit kasi pangarap ni Papa na makatapos ako pero hindi ko kayang iwan siya sa ganong kalagayan. Naganap ako ng work from home na trabaho para habang nagtitipa ako sa computer ay nakabantay ako sa tabi niya. Ang hirap, Enzo. Yung trabaho mo sa gabi, tapos sa umaga ikaw ang magpapalit ng diaper. Magpupunas ng katawan niya at magpapakain sa kanya. Papa Dudut, may isang gabi habang pinupunasan ko ang mga binti niya ay bigla akong napahinto. Tinignan ko si Papa. Nakatitig lamang siya sa akin at nakita ko na may luhang tumutulo mula sa mga mata niya. "Pa? Bakit?" Tanong ko at pilit kong pinapatatag ang boses ko kahit na gusto ko na ring humagulhol. Gumalaw ang bibig niya, pilit na bumubuo ng salita. Sorry ang tanging lumabas. Sorry, Enzo. Naging pabigat ako. Doon ako tuluyang bumigay, Papa Dudut.
Niyakap ko ang mga binti ni Papa habang nakaluhod ako sa tabi ng kama niya. Pa, huwag mong sabihin yan, hindi ka pabigat. Ako dapat ang mag-sorry kasi hindi ko alam kung paano ka pagagalingin ka agad. Pa, napakabait mong tao, hindi mo deserve ito, bakit ikaw pa? Umiyak kaming dalawa ng gabing yon, Papa Dudut. Ang hirap makita na yung taong nagtaguyod sa iyo ngayon ay kasing hina na ng isang sanggol. Minsan kapag sobrang pagod na ako sa trabaho at puyat sa pag-aalaga, naiisip ko na kaya ko pa ba ito? Parang gusto ko nang sumuko pero sa tuwing hahawakan ni Papa ang kamay ko gamit ang natitira niyang lakas. Para niyang sinasabi na anak, nandito lamang ako at huwag kang bibitaw. Ang pinakamasakit sa lahat ay yung makita mo siyang naghihirap at wala kang magawa kundi ang panoorin lamang siya. Walang gamot, walang pera at walang kahit na anong himala ang tila dumarating. Ang tanging nagagawa ko na lamang ay timplahan siya ng paborito niyang inumin kahit paunti-unti na lamang ang kaya niyang lunukin. Para lang maalala namin yung mga panahong masaya pa kami at walang iniisip na sakit. Papa Dudut, akala ko noon ay sapat na yung pagod ng pagiging caregiver at breadwinner sa loob ng ilang buwan. Ang akala ko ay dahil nakita ko na ang lahat ng hirap ni Papa simula nang ma-stroke siya ay handa na ako sa anumang mga mangyayari. Pero nagkamali ako. Iba pala kapag ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan para unti-unti nang bawiin ang hininga ng taong pinakamamahal mo. Pagpasok ng December 2023, ramdam ko na may kakaiba. Habang ang ibang tao ay abala sa pag-iisip kung anong ihahanda sa Pasko o anong regalo ang bibilhin, ako naman ay iniisip ko lamang ay kung paano patatawarin si Papa sa lahat ng mga pagkukulang niya. Mas lalong lumala ang sakit niya. Dumating na kami sa punto na hindi na siya kayang pakainin sa kutsara dahil nasasamid na siya ng husto. At ang tanging paraan para makakuha siya ng nutrisyon ay sa pamamagitan ng tubo, yung NGT po na dinediretso sa lalamunan niya. Tuwing nakikita ko yung tubo na yon ay nadudurog ang puso ko. Naalala ko yung mga hapon na masaya kaming nagtatawanan habang lumalagok ng malamig na soft drink. Ngayon ay kahit na isang patak ng tubig ay hindi na pwedeng dumaan sa bibig niya. "Pa, kapit lang tayo ha?" Bulong ko sa kanya isang gabi habang nililinis ko ang paligid ng tubo niya. "Magpapasko na pa. Hindi ba paborito mo yung hamon at saka yung soft drink nating dalawa? Konting tiis na lang ha, baka bukas makalawa lumakas ka na ulit." Tiningnan lamang ako ni Papa, yung mga mata niya, Enzo, punong-puno ng pagod. Parang gusto na niyang sabihin sa akin na anak, pagod na ako. Hayaan mo na ako. Pero bilang isang anak ay hindi ko kayang bitawan siya, Papa Dudut. Patuloy akong nananalangin. Patuloy akong nagtatrabaho sa harapan ng computer kahit na namamagana ang mga mata ko sa puyat at pag-iiyak. Noong December 17, 2023 ay nagbago ang lahat. Madaling araw pa lamang ay napansin ko na nag-iiba ang tunog ng paghinga ni Papa. Parang may halak na hindi niya mailabas. Ang bilis ng tibok ng puso ko, Papa Dudut. "Pa, naririnig mo ako?" Hindi siya sumasagot. Ang putla na niya at yung mga kuko niya sa kamay ay nagsisimula ng mangitim. Nataranta ako. Wala kaming ibang kasama sa bahay kaya kahit nanginginig ang mga kamay ko ay tumawag ako ng ambulansya. Isinugod namin siya sa ospital. Sa loob ng ER ay parang tumigil ang oras. Ang daming doktor, ang daming aparato at sa gitna ng lahat ng kaguluhang yon ay nandoon ang tatay ko. Maliit, mahina at hirap na hirap kumuha ng hangin. "Sir, kailangan po namin siyang i-confine, masyadong mababa ang oxygen level niya at mukhang may infection na rin sa baga niya." Paliwanag ng doktor sa akin. Nakatayo lamang ako doon,
parang estatwa. Gawin niyo po ang lahat, Dok, parang awa niyo na. Siya lang ang meron po ako. Paglipat sa kanya sa ward ay hindi ko siya iniwanan. Isang gabi habang nakaupo ako sa tabi ng kama niya ay naisipan kong lumabas ng sandali. Pumunta ako sa malapit na convenience store at ewan ko ba pero parang may nagudyok sa loob ko na bumili ng isang malit na bote ng soft drink. Kahit alam kong may tubo siya at bawal siyang uminom ay binili ko pa rin yon. Pagbalik ko sa kwarto ay pinakita ko sa kanya ang bote. Patingnan mo oh. Binilang kita nito, di ba? Ito yung paborito natin. Hindi ba lagi nating iniinom ito kapag nagbabati tayo? Nakita ko ang mahinang paggalaw ng mga mata ni Papa. Hindi siya makapagsalita pero pilit niyang tinitigan ang bote. Itinaas ko ang bote at binuksan ko ang takip para maamoy niya yung pamilyar na tamis ng inumin. Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman niya ay nakita ko ang isang maliit na ngiti sa gilid ng mga labi niya. Natuwa siya, siguro ay naalala rin niya yung mga hapon sa sala namin kung saan ay wala kaming ibang problema kundi kung sino ang mauunang uminom. Pa, kapag gumaling ka, iinumin natin to ha, pangako yan. Ang sabi ko habang umiiyak. Hinawakan ni Papa ang kamay ko, mahina ang kapit niya pero sapat na yon para maramdaman ko ang mensahe niya. Parang sinasabi niya salamat Enzo, pero baka hanggang dito na lamang ako. Wag pa, wag kang susuko, wag mo kong iiwan dito, pagmamakaawa ko. Gusto kong akuin lahat ng sakit, gusto kong ako na lamang ang mahirapang huminga, wag lang siya. Kasi napakabuting tao ni Papa Dan. Bakit kailangan na sa ganitong paraan siya mawala? Bakit kailangang dumaan siya sa ganitong klase ng paghihirap? Dumating ang December 19, 2023 ang araw na kinakatakutan ko. Alas 5 ng hapon biglang nag-alarm ang mga monitor sa tabi ni Papa. Nagkagulo ang mga nurse, "Sir, labas muna po kayo ha, i-revive lang po namin ang papa ninyo." Sabi ng isang nurse habang tinutulak ako palabas. "Pa, lumaban ka!" sigaw ko habang hinihila ako papalayo. Sa labas ng pintuan ay napaluhod ako sa sahig ng koridor ng ospital. Hagulhol ako ng hagulhol. Diyos ko, wag po muna, parang awa nyo na. Wag si Papa. Pasko na po, wag nyo na po siyang kunin. Pero lumabas ang doktor pagkalipas ng ilang minuto. Sa tingin pa lamang niya ay alam ko na. Yumuko siya at hinawakan ang balikat ko. "I'm sorry, Enzo. We did everything we could. Time of death, 5:57 p.m. Hindi ko na narinig ang iba pang mga sinabi niya. Parang naging bingi ako sa paligid. Pumasok ako sa loob at nakita ko si Papa, payapa na ang mukha niya, wala na yung kunot sa noo niya dahil sa sakit. Wala na yung hirap ng paghinga niya, pero wala na rin ang tatay ko. "Pa, paano na ako?" Bulong ko habang yakap-yakap ko ang malamig na niyang katawan. Sa tabi ng kama ay nandun pa rin ang bote ng soft drink na binili ko, puno pa rin, hindi nabawasan, pero naging saksi sa huling ngiti ng taong nagbigay sa akin ng lahat. Pagkalipas ng 2 araw noong December 21, nakremate si Papa habang hawak ko ang urn na naglalaman ng kanyang mga abo. Naramdaman ko ang sobrang panlalamig sa buong katawan ko. Mag-isa na ako. Wala na ang tropa ko. Wala na yung taong bibigyan ko ng soft drink kapag may tampuhan kami. Pasko noon, Papa Dudut, pero para sa akin ang mundo ay naging isang madilim at tahimik na silid. Ang tanging kasama ko na lamang ay ang mga alaala ng tawanan. Ang tunog ng pagbukas ng bote ng soft drink at ang huling mahigpit na hawak ni Papa sa kamay ko na tila nagsasabing, "Magpakatatag ka, Enzo. Kaya mo yan." Pero sa mga oras na yon wala akong ibang gustong gawin kundi ang sumuko na rin
at sumama sa kanya, Papa Dudut. Dahil ang Paskong dapat ay puno ng saya. Naging simula ng pinakamahabang gabi ng buhay ko. Samantala ang hirap bumalik sa bahay na wala nang sumasalubong sayo. Pagkatapos ng cremation ni Papa ay parang biglang lumaki yung maliit naming bahay. Bawat sulok ay may alaala niya. Yung upuan niya sa tapat ng TV, yung tsinelas niyang naiwan sa ilalim ng sofa, yung amoy ng paborito niyang kape sa kusina, lahat yon ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ko bawat segundo. Ilang gabi akong hindi makatulog noon, Papa Dudut. Nakahiga lamang ako nakatitig sa kisame at inihintay na tawagin ako ni Papa para magpatimpla ng gatas o magpaitaas ng kumot. Pero katahimikan lang ang sumasagot sa akin. Ang hirap mag-adjust nang mag-isa ka na lamang na kumakain. Mag-isa kang naguhugas ng pinggan at walang makausap tungkol sa nangyari sa trabaho mo. Para akong multo na naglalakad sa loob ng sarili kong bahay. Isang gabi, may isang linggo matapos i-cremate si Papa, galing ako ng grocery. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon. Habang naglalakad ako sa aisle ng mga inumin ay parang automatic kong gumalaw ang kamay ko at kumuha ng isang plastic bottle ng soft drink. Nasanay na kasi ako nasanay na ako na laging may bitbit na pasalubong para sa kanya. Pagdating ko sa counter ay doon ko lang na-realize na wala na pala akong pagbibigyan nito. Pero binayaran ko pa rin at hindi ko magawang ibalik sa shelf. Papa Dudut, sa pag-uwi ko, madilim ang bahay at hindi ko na muna binuksan ang ilaw sa sala. Nilapag ko yung grocery bag sa mesa sa kusina. Kinuha ko yung bote ng soft drink at tinabi sa baso. Sobrang pagod ako. Pagod sa trabaho, pagod sa pag-iyak, pagod sa pangungulila at umupo ako sandali sa silya ni Papa. At bago ko pa mamalayan ay nakatulog na pala ako sa sobrang hapo. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising ako. Malamig ang hangin at yung katahimikan sa loob ng bahay ay yung tipong nakakabingi. Yung suspense na hindi mo maipaliwanag ay parang may nanonood sa'yo. Pero hindi nakakatakot at may kakaibang vibe sa ere. Pumunta ako sa kusina para uminom sana ng tubig, pero pagdating ko sa tapat ng mesa ay napahinto ako. Nanigas ang buong katawan ko. Yung bote ng soft drink na nilapag ko bago ako makatulog, yung bote na sigurado akong selyado na at puno ay wala ng laman. Nakatayo pa rin yung bote, maayos ang pagkakalagay ng takip sa tabi nito pero tuyot na yung loob. At yung baso sa tabi nito ay may kaunting patak pa ng inumin sa ilalim. Parang may kakatapos lang na uminom. Sino yan? Sino yan? Pabulong kong tanong. Nanginginig pa nga ang boses ko. Tumingin ako sa paligid, nakalak ang lahat ng pintuan at bintana at wala namang ibang tao dito. Imposibleng may pumasok na magnanakaw para lamang uminom ng soft drink at hindi man lang ginalaw yung wallet ko sa ibabaw ng counter. Biglang humangin ng malakas sa labas, sapat na para kumalampag yung bintana sa kusina. Kinilabutan ako mula ulo hanggang sa paa. Pero imbes na tumakbo palabas ng bahay ay bigla akong napaupo at naiyak. Pa, ikaw ba yan? Humagulhol ako sa gitna ng dilim. Pa, kung ikaw yan, pakita ka naman, kausapin mo ako. Ang hirap pa, hindi ko kaya nang wala ka. Bakit mo ko iniwan ka agad? Sino nang bibigyan ko ng soft drink kapag may problema ako? Wala akong narinig na boses pero may naramdaman ako. Isang banayad na haplos sa balikat ko, Papa Dudut. Yung bigat ng kamay na pamilyar sa akin ng mga panahong hirap na ako sa pag-aalaga sa kanya sa ospital. Yung haplos na nagsasabing nandito lamang ako, Enzo, huwag kang matakot.
Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa urn ni Papa na nakapatong sa isang maliit na altar sa gilid ng sala. Inilawan ko ng flashlight ng phone ko. Walang nagbago, nandun pa rin ang mga abo niya sa loob. Pero sa harapan ng urn ay may nakita kong isang maliit na bagay, isang tansa ng soft drink. Hindi ko to nilagay dito, sabi ko sa sarili ko. Doon ako tuluyang naniwala. Hindi multo na nananakot ang nararamdaman ko. Si Papa yon. Kahit wala na siya sa katawan niya. Kahit na hindi na siya makapagsalita ay gumawa siya ng paraan para iparamdam sa akin na yung tradisyon namin, yung bonding namin sa soft drink ay hindi natapos noong namatay siya. Naupo ako sa sahig sa tapat ng altar niya. Kumuha ako ng isa pang bote sa grocery bag. Binuksan ko at sinalinan yung baso sa tabi ng urn niya. Opa, inom ka pa. Pasensya ka na ha, nakatulog ako kanina. Hindi kita nasabayan. Ang sabi ko habang tumutulo ang luha ko. Alam mo pa, ang hirap nung wala ka. Minsan gusto ko na ring sumuko pero dahil nagparamdam ka, susubukan ko pong muli. Susubukan kong magpakatatag gaya ng sabi mo noong nasa ospital tayo. Habang nakaupo ako doon ay naramdaman ko ang unti-unting pagkawala ng takot ko. Napalitan niyo ng isang kakaibang init. Para kaming magkatabi lamang ulit sa sala, nanonood ng balita at walang sakit, walang tubo sa leeg, walang wheelchair, kami lamang muli ang magkasama at magkatropa. Salamat pa ha, salamat sa pagbisita. Bulong ko bago ako muling nakatulog sa sahig sa tabi ng urn niya. Simula ng gabing yon, Papa Dudut, alam ko na hindi na ako mag-isa. Bawat patak ng soft drink na nababawasan sa baso niya ay paalala na sa kabilang buhay, binabantayan niya ako. At kahit gaano pa kasakit ang mangulila, alam ko na sa bawat pagbukas ng bote ay may kasabay pa rin akong umiinom. Ang pinakamabuting ama na nakilala ko. Samantala lumipas sa mga linggo at buwan pero ang totoo ay hindi naman talaga nababawasan ng sakit. Sabi nila, time heals all wounds. Pero para sa akin ay parang mas natutunan ko na lamang na dalhin ang bigat. Ang pinagkaiba lang ngayon ay hindi na ako natatakot kapag may naririnig akong kalusko sa kusina o kapag biglang lumalamig ang hangin sa loob ng kwarto ko. Alam ko na kasi kung sino yon. Naging ritual ko na ang pagbili ng soft drink tuwing hapon. Hindi na lamang para sa sarili ko kundi para kay Papa. Bawat uwi ko galing sa labas ay diretso ako sa altar niya. Isasalin ko yung malamig na inumin sa paborito niyang baso. Ilalapag sa tapat ng urn at kakausapin ko siya na parang nandun lamang siya sa harapan ko. Pa, ito na yung soft drink mo. Malamig na malamig yan, gaya ng gusto mo. Sabi ko habang pinapagpagan ang alikabok sa picture frame niya. Mahirap ang trabaho ngayon pa, may mga deadline na naman, pero kinakaya ko. Gaya ng sabi mo ay magpakatatag lang, hindi ba? Isang gabi medyo mabigat ang loob ko, siguro dahil malapit na ang birthday ni Papa. O sadyang nami-miss ko lamang talaga yung boses niya. Habang nakaupo ako sa tapat ng altar ay napansin ko yung baso. Kalahati na lamang ang laman. Kaninang hapon lang puno yun. Napangiti ako habang umiiyak. Kahit dyan sa kabilang buhay, matindi pa rin ang uhaw mo, paano? Sana masarap ang soft drink dyan sa langit. Dahil sa sobrang pagod at bigat ng nararamdaman ay nakatulog ako sa sofa malapit sa altar. Doon ay napanaginipan ko siya ng napakalinaw. Sa panaginip ko, nasa luma kaming bahay, wala na yung mga puting dingding ng ospital. Wala na yung mga tubo at wala na yung mga gamit sa ospital. Wala yung wheelchair. Nakatayo si Papa sa may pintuan, suot ang paborito niyang kupas na t-shirt at sando. Ang lakas-lakas niyang tignan.
Hawak-hawak niya ang isang bote ng soft drink at nakangiti siya sa akin. Yung ngiting tropa, yung ngiting walang bahid ng sakit. Enzo anak, tawag niya sa akin. Ang sarap pakinggan ng boses niya. Ilang taong ko ring hindi narinig ang boses na yon, Papa Dudut, na hindi hirap o hindi pabulong. Tumakbo ko sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Pa, akala ko iniwan mo na ako, pa. Ang hirap dito, sobrang hirap mag-isa. Bakit hindi mo ako isama? Gusto ko na lang sumama sa iyo para wala nang sakit. Para wala nang trabaho, para magkasama na lang tayo muli. Humiwalay ng bahagya si Papa at hinawakan ang dalawang balikat ko. Tinitigan niya ako sa mga mata. Enzo, makinig ka sa akin. Hindi kita iniwanan. Tingnan mo ang paligid mo, sa bawat baso ng soft drink na inaalay mo. Nandun ako. Sa bawat beses na nahihirapan ka pero pinipili mong bumangon ay nandun ako. Pero pa, bakit kailangan mong maghirap ng ganon bago ka kinuha? Hindi mo deserve yung ma-stroke. Yung hindi makapagsalita. Sabi ko habang humahagulhol sa dibdib niya. Hinaplos niya ang buhok ko, Papa Dudut, gaya ng ginagawa niya noong bata pa ako. Tapos na yun, anak. Wala na yung sakit. Malakas na si Papa mo ngayon. Pero ikaw ay kailangan mong ituloy ang buhay mo. Huwag kang susuko, Enzo, at huwag kang malulungkot ng matagal. Kasi mas nalulungkot ako kapag nakikita kitang umiiyak gabi-gabi. Paano ako magpapatuloy? Sino nang gagabay sa akin? Tanong ko. Nandito lamang ako. Pangako ko sa iyo, babantayan kita palagi. Bawat hakbang mo ipagdarasal kita sa kabilang buhay. Kapag kailangan mo ng lakas, isipin mo lamang yung mga hapon nating dalawa. Isipin mo yung saya nating magtropa. Hindi tayo mapaghihiwalay ng kamatayan. And so dahil nakatataka sa puso ko at nakatataka ko dyan sa puso mo. Bago siya maglaho sa panaginip ko, may huling sinabi si Papa. Inumin mo yung soft drink mo, anak. Magpakatatag ka. Mahal na mahal kita. Nagising ako na basa ang unan ko ng luha. Pero sa unang pagkakataon simula noong December 19, 2023, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Tumingin ako sa baso sa altar at ubos na ang laman, tuyong-tuyo na ang baso. Tumayo ako, kumuha ako ng panibagong bote ng soft drinks sa ref at uminom ako. Ramdam ko yung lamig at hagod ng soft drink sa lalamunan ko. Parang sa bawat lago ko kasabay ko si Papa. Ngayon kapag tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung bakit lagi akong may dalang soft drink o bakit lagi akong masaya, kahit mag-isa lamang ako sa bahay, ngumingiti lamang ako. Hindi ko na kailangang ipaliwanag na may kasama ako sa bahay. Hindi ko na kailangang sabihin na bawat gabi ay may nakikipag-inuman sa akin na kaluluwa. Sapat na sa akin na alam kong tinutupad ni Papa ang pangako niya. Gabay ko siya sa bawat desisyon ko sa trabaho, sa bawat pagsubok na dumarating at sa bawat tagumpay na nakakamit ko. Hindi man siya nakatapos ng pag-aaral kasama ko, alam kong proud siya sa akin mula sa itaas. Ang kwento namin ni Papa ay hindi nagtapos sa sementeryo o sa krematory. Nagpapatuloy ito sa bawat bote ng soft drink na binubuksan ko, sa bawat panalangin na ibinibigkas ko, at sa bawat gabing nararamdaman ko ang haplos niya sa aking balikat. Pasalamat sa pagiging tatay at tropa. Hindi ako susuko. Magpapakatatag ako gaya ng bilin mo. At balang araw kapag oras ko na rin, alam ko na may malamig na soft drink na naghihintay sa akin sa pinto ng langit. At ikaw ang unang sasalubong sa akin para ituloy ang ating naudlot na kwentuhan. Mahal na mahal kita, Pa. Cheers! Para sa ating dalawa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po in advance kung mapili po ninyo ang aking kwento.
God bless po sa inyong lahat and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Enzo. Maraming salamat kay Enzo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang kwento ninyo ng iyong ama ay hindi lang basta tungkol sa kalungkutan, kundi tungkol sa isang klase ng pagmamahal na hindi kayang putulin ng kamatayan. Ipinapakita ng kwento na hindi kailangan ng mamahaling gamit o engranding okasyon para makabuo ng malalim na koneksyon. Ang isang plastic bottle ng soft drink ay naging simbolo ng inyong pagkakaibigan at pagpapakumbaba. Ang aral dito ay pahalagahan ng maliit na sandali kasama ang mga mahal natin sa buhay habang nandyan pa po sila. Samantalang desisyon mong tumigil sa pag-aaral para mag-alaga kay Papa ay patunay na ang tunay na pagmamahal ay marunong magsakripisyo. Sa kabilang banda, ang pagpapakita ni Papa Dan ng pagmamahal sa pamamagitan ng paghawak ng iyong kamay kahit na hindi siya makapagsalita ay nagpapaalala na ang presensya ay higit pa sa pagsasalita. Bagamat masakit ang mawalan ay pinapaalala ng kwentong ito ng mga alaala at ang espiritu ng ating mga mahal sa buhay ay nananatili po sa atin. Ang pagpaparamdam ng iyong ama sa pamamagitan ng iyong mga panaginip ay simbolo ng patuloy tayong ginagabayan ng mga taong nagmamahal sa atin ng tapat kahit nasa kabilang buhay na sila. Samantala ang bilin ng ama mo na magpakatatag ang nagsilbing gasolina mo para ituloy ang buhay. Ang aral dito ay ang pagtanggap na bahagi ng buhay, ang paghihirap, pero ang pag-asa at ang pangakong hindi ka nag-iisa ang magbibigay sa iyo ng lakas para bumangon sa pang-araw-araw. At kahit na wala na siya, ang patuloy mong pakikipag-usap sa kanya sa tapat ng kanyang urn ay isang paraan ng paghihil. Itinuturo nito na mahalagang ilabas ang nararamdaman at panatilihing buhay ang koneksyon sa pamamagitan ng panalangin at pag-alala sa kanilang mabubuting gawain. Sa madaling salita, ang tunay na tropa ay hindi nag-iiwan. Ang pagmamahal ng isang magulang ay isang walang hanggang gabay na magdadala sa atin sa tamang landas anuman ang mangyari. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat po sa lahat ng mga listeners natin sa YouTube at sa Spotify. At again po sa lahat po ng mga nakikita po ninyong mga channel na nag-repost po ng ating mga content, kahit yung audio lang po ginagamit, ay ito po ay direct violation po sa YouTube at sa akin, no? Nobody can use my voice, my image, sapagkat ang Papa Dudut po ay naka-trademark yan under IPO at ito po ay protected by the law na bawal pong gamitin ng walang pahintulot. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta at pag-share. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories,
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po